Magandang araw po sa ating mga lingkod bayani. New day, new episode ng Prime Jeep. Wow, ang bilis talaga ng panahon, Ben. Nangangalahati na tayo ng taon at episode 6 na nga ng Prime Jeep. Nagpapasalamat tayo sa ating mga taga-subaybay dahil patuloy na tumataas ang ating views at engagement. Hopefully marami pa po tayong maengganyo na sumama sa ating biyahe para maabot ang Prime HRM Maturity Level 2 hanggang 4. At bago natin ibahagi ang ating mga kwentong Prime HRM, flex lang muna natin itong ating mga uniforme. Yan na talaga namang nagpapakita ng ating pagkamakabayan at ating pagka-Pilipino na sakto dahil ipinagdiwang ang araw ng kasarinlan ngayong buwan. Bukod dito, ang pagsusuot po ng ganitong uniforme ay alinsunod sa Vice Dress Code for Government Officials and Employees. Yari rin po ang mga ito sa Tropical Fabric na alinsunod naman sa Philippine Tropical Fabrics Law. Marami na nga ahensya ang tumatalima sa mga nabanggit na kautusan. Pero paalala po sa iba nating mga kapwa-kawaninang pamahalaan na nakasaad sa MC number 16 na dapat ang mga ahensya ay bumuo at mag-adapt ng internal rules and procedures sa implementasyon ng revised dress code sa loob ng 6 na buwan mula sa effectivity date nito noong Disyembre 8. Ibig sabihin, ngayong buwan ng Hunyo ay may internal rules and procedures na dapat ang mga ahensya. Shout out po at nagpapasalamat tayo, Ben, sa DOST dahil sa ating mga uniforme. Actually, ito ay donation nila. Ayan. At ang ating pong MC number 16 series of 2024 ay maaari po nating ma-download sa CSC website. At kung meron pa po kayong mga impormasyon na gusto pang malaman tungkol sa mga CSC rules and regulations, bisitahin lamang po ang website ng CSC. Okay, ngayong buwan ng Hunyo, Ben, ano naman ang ating ibibida sa ating Prime HRM Focus? Myra, Prime Journey ng Mountain Province State University ang ating ibabahagi ngayong buwan. Aminado ang pamunuan ng nasabing universidad na marami silang hamong hinarap pero kanilang nalagpasan para makamit ang Bronze Award. Sila pa lamang ang ikatlong State University and College o SUC sa Cordillera na nakatanggap ng prestihiyosong parangal sa Human Resource Management. Matapos maitaas ang antas sa pagiging State University, panibagong tagumpay ang natamo ng Mountain Province State University pagdating sa Human Resource Management. Sila pa lamang ang ikatlong State University and College sa Cordillera Region na nakatanggap ng Bronze Award. So the Prime HRM Bronze Award is a notable recognition of your university's efforts to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management. May this achievement serve as a motivation for you to continue striving for excellence in all aspects of university life. Marami mang naging pagsubok pero ang tagumpay na ito ay sumisimbolo sa dedikasyon ng bawat isa sa paglago at pagbabago. We are thrilled to celebrate this extraordinary achievement and take immense pride in officially becoming a Prime HRM Bronze Awardee. This award reflects the dedication and hard work of everyone who helped improve MPSU's HR practices. We proudly dedicate this accomplishment to everyone who shared our vision of developing an efficient, productive, people-centered HR system. My sincere gratitude goes to the dedicated HR team who have worked tirelessly and remain committed to completing all the tasks. Their huge sacrifices, giving up meals, spending less time with their family, dealing with misunderstandings, and putting in countless overtime hours have been the key to our success.
2019 nang simula ng MPSU ang kanilang Prime HRM journey. Nagkaroon sila ng benchmarking activity sa University of Northern Philippines na nagbigay ng inspirasyon sa HR team para ipagpatuloy ang kanilang Prime HRM journey. September 28, 2020, nang matanggap nila ang unang Certificate of Recognition sa Recruitment, Selection and Placement o RSP. Dahil dito, naging mas maayos ang kanilang hiring process, returning MPSU's commitment to bringing in the best talents, skills, and knowledge to serve the university. 2022, nang matanggap nila ang ikalawang Certificate of Recognition sa Performance Management o PM. Nagtuloy-tuloy ang kanilang pagpupursige hanggang makamit ang Certificates of Recognition sa Learning and Development at Rewards and Recognition noong 2023. At 2024, sumailalim sila sa on-site assessment ng CSC CAR para sa validation ng kanilang HR practices. Mountain Province State University, in aiming for this Prime HR Award, had been a challenging journey but also an exciting one. Because as we go through the process, we are learning along the way. We have learned to uphold the best standard in empowering our human resources through fostering the four core HR system: the recruitment, selection and placement, learning and development, performance management, and rewards and recognition. This journey actually started from our commitment to ensuring that every employee of Mountain Province State University has the opportunities, the tools, and a healthy working environment where they can thrive. I am so thankful that our leadership and this MPSU administration have one common vision when it comes to excellence of human resource management. This is to raise the bar in everything that we do, guided by another Prime, which is our goal Prime, which stands for professionalism, resilience, inclusivity, moral integrity, and excellence. We owe also these milestones to the Civil Service Commission for your guidance on the matters that we had to comply with. Truly, our collective efforts, good collaboration, and passion and perseverance led us to this achievement. And again, I urge everyone that we should not stop aiming and grabbing for more milestones, as this is true our belief and trust in what we envision that lead us to this journey of excellence. This journey is far from over. MPSU remains committed to pursuing excellence, championing innovation, and cultivating a culture grounded in meritocracy and professionalism. Through collaboration and unwavering dedication, we aim to reach maturity level 3, assured that unity will propel us to even greater achievements. G-O-O-D, G-O-B, good job, good job. G-O-O-D, G-O-B, good job, good job. Let's go for gold! Congratulations sa MPSU at hangad natin na mabigyan din ng accreditation o Bronze Award ang iba pang mga SUC sa Cordillera. Samantala, nakumpleto na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFARCAR ang kanilang Certificates of Recognition sa 4 na core areas ng Prime HRM. Kaya isasalang na sila sa on-site assessment para sa Bronze Award. Sumailalim naman sa online assessment ang pamahalaang lokal ng Sabangan Mountain Province para sa Accreditation Award. Narito ang kwento. Target ng pamahalaang lokal ng Sabangan Mountain Province na mapanatili ang kanilang status bilang accredited agency. Kamakailan lang, nagawaran sila ng Certificates of Recognition sa Performance Management o PM. Disyembre noong nakaraang taon, nang matanggap nila ang Certificates of Recognition sa Recruitment, Selection and Placement o RSP.
Dahil dito, kwalipikado na sila sa Accreditation Award sa ilalim ng bagong Prime HRM Indicators para mapanatili ang kanilang status. Sumalang sila sa on-site assessment ng CSC CAR para ma-validate ang kanilang practices sa RSP at PM. After na pong before mag-start yung AIP, tapos before budget call, nasasama na rin po siya sa meeting para mag-coincide lahat yung dapat yung nalagay na po sa budget na mga MFO, doon din po nakabase yung mga OPCR target sa next year ng isang department po. Bronze Award naman ang target ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFARCAR. Matapos nilang makumpleto ang Certificates of Recognition sa 4 na core areas ng Prime HRM. Huli nilang natanggap ang Certificates of Recognition sa Learning and The Development o certificate LND. of recognition is presented to Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Cordillera Administrative Region. Muli silang sasalang sa on-site assessment para sa Bronze Award. Nakatakda ring sumalang sa on-site assessment ang Philippine Science High School Cordillera Administrative Region para sa Accreditation Award. Nakapasa sa Maturity Level 2 Indicators ang kanilang PM. Oktubre noong nakaraang taon, natanggap nila ang Certificate of Recognition sa RSP. Kabilang sa mga pangunahing benepisyo ng pagiging bronze at accreditation awardee ay ang authority to approve appointments at diskwento sa mga learning and development programs na hatid ng Civil Service Institute at CSC regional offices. Ba parang naka-group din yung mga functions, ma'am, na related sa competency na to? Ang Department of Social Welfare and Development CAR hangad na mag-level up na sa competency-based at integrated HRM. Sa orientation na pinangunahan ni Baguio Field Office Director 2, Josefina Tamondong, ibinahagi ang mga indicator at evidence requirement para makapasa sa Prime HRM Maturity Level 3. Yung mga processes natin ay mas na-streamline and mas na-define kasi siyempre, with Prime HRM, guided na kami sa bawat pillar, especially for the 4 pillars, from our recruitment, selection and placement, aligned na din siya and integrated yung process namin with the performance management, also with the RNR, the rewards and recognition, also with the learning and development. So, nandun lahat yun naka-align. And since established na yung SOPs, yung mga process, mas madali namin siya na-translate into a workable system, meaning information system, para maging automated na, lalo nang yung mga repetitive and redundant tasks. Para naman madagdagan ang kaalaman at magkaroon ng pare-parehong pagkaunawa sa mga indicator ng Prime HRM at paghahatid ng technical assistance. Ikinasa ng CSC Central Office ang 3 araw na online assisters forum. So as the Central HR Agency, CSC has aligned its programs, including the Prime HRM, to ensure that civil servants are fully capable, engaged, and service-oriented. Mga field directors at staff ng CSC ang mga nagsisilbing assistor. Mahalaga ang kanilang mga gampanin dahil sila ang change agents at nagsisilbing process consultant sa mga ahensya. Inihahalin tulad ang mga assistors sa 4-wing ng isang paru-paro na tumutulong sa mga ahensya na magkaroon ng solusyon sa mga natukoy na kakulangan pagdating sa human resource management. Our CSC field directors are enablers. So you enable the agency to determine solutions to address gaps identified, especially during their self-assessment or even during on-site assessment. Mula Enero hanggang ngayong Hunyo, 4 na ahensya ng Cordillera ang nagawaran natin ng Bronze Award. Ito ang Municipal Government of Asipulo, Ifugao, Provincial Government of Apayao, Mountain Province State University at TESDA CAR. 6 ang nabigyan ng Certificate of Accreditation. Ito ang Far North Luzon General Hospital and Training Center, Conner District Hospital, Municipal Government of La Trinidad, Benguet,
Municipal Government of Bontoc Mountain Province, Deputy Ifugao at BIFAR-CAR. Sa Lunes ay igagawad natin ang Certificate of Accreditation ng COMELEC-CAR. 11 certificate of recognition naman ang naigawad natin sa siyam na ahensya. Ito ang BFP-CAR, Provincial Government of Ifugao, Far North Luzon General Hospital and Training Center, NIA-CAR, Municipal Government of Bontoc Mountain Province, BIFAR-CAR, Abra State Institute of Science and Technology, Municipal Government of Sabangan, at Philippine Science High School, CAR. Kaugnay nito, narito po ang mensahe ng pagbati at pasasalamat ng ating Regional Director, Director 4, Fernando O. Mendoza. Sa loob po ng 6 na buwan, natunghayan natin ang iba't ibang kwento at Prime HRM journey ng mga ahensya ng gobyerno dito sa Cordillera Administrative Region. Hindi man naging madali ang inyong mga paglalakbay, pero kinaya dahil sa pagtutulungan, pagkakaisa at dedikasyon tungo sa iisang hangarin. Ito ang People Excellence for Service Excellence. Sa pamamagitan ng Prime HRM, higit ninyong naisaayos ang inyong mga sistema at proseso sa recruitment, selection and placement, learning and development, performance management, at rewards and recognition. Panatag po kami na ang bawat kawani sa inyong tanggapan ay napaunlad ang kanilang kakayahan para masigurado ang dekalidad na serbisyo publiko. Kami po ay taus-pusong bumabati at nagpapasalamat sa inyong dedikasyon at suporta sa Prime HRM. Patuloy po naming hinihikayat ang iba pang mga ahensya ng gobyerno na simulan na rin ang kanilang paglalakbay. Hindi pa huli ang lahat. Katuwang ninyo ang mga kawani ng Civil Service Commission sa bawat hakbang ng inyong pagsusumikap. Dahil dito, walang dapat maiwan. Lahat ay kasama sa paglalakbay. Kaya tara, sakay na. Maraming salamat po, RD Mendoza. Katulad ng nabanggit ni RD, katuwang niyo po kami kaya naman patuloy ang paghahatid natin ng kaalaman at sa ating Prime HRM 101. Tampok ay Maturity Level 2 Indicators ng Learning and Development. Ang Learning and Development o L&D ay tumutukoy sa mga patakaran, proseso at programa ng isang ahensya na naglalayong paunlarin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga empleyado, tugunan ang mga performance gap at career development needs at suportahan ang mga layunin ng organisasyon sa pamamagitan ng strategic HR development. May 3 pilar ang L&D sa ilalim ng Prime HRM, ang governance, planning and monitoring, and evaluation at execution. Sa ilalim ng governance, may 4 na pillar elements. Una, ang policy na tumutukoy sa guidelines at prosesong sinusundan ng ahensya sa implementasyon ng kanilang L&D programs, kabilang na ang scholarship. Dapat merong customized policy at specific guidelines on equal opportunity principle. Ikalawa, ang structure and roles. Dapat ang ahensya ay may Human Resource Development Committee o HRDC na may karagdagang tungkulin para tugunan ang pangangailangan sa learning and development tulad ng pagbuo ng angkop na pamantayan at proseso sa pagsuri para sa pagpili ng mga nominado sa mga scholarship at conference. Nakapaloob ang mga ito sa isang office order. Ikatlo naman ang review mechanism. Dito sinusubaybayan ng ahensya ang efficiency ng kanilang mga proseso at gumagamit ng mga datos para mapabuti ang sistema. Ang mga datos ay mula sa monitoring tool na ginagamit ng ahensya para matiyak ang partisipasyon ng lahat ng empleyado sa kahit isang L&D intervention sa loob ng isang taon, budget utilization at feedback mula sa mga kalahok. Ika-4 na pillar element sa ilalim ng governance ang information and communication na tumutukoy sa paggamit ng teknolohiya at computer-based system. Ang planning and monitoring and evaluation ay may 2 pillar elements. Una, ang L&D planning. Dapat may annual L&D plan ang ahensya at tool para sa learning and needs assessment. Pwedeng gamiting tool ang Consolidated Individual Development Plans. Tandaan lamang na ang L&D plan ay dapat nakaangkla o hango sa resulta ng learning needs assessment. Ikalawa, ang L&D monitoring and evaluation. Dapat may ginagamit na L&D evaluation tools or process to assess the participants' acquisition of learning vis-a-vis the learning objectives. Pwedeng gamiting tool ang pre-test at post-test. 4 naman ang pillar elements ng execution.
Una ang design. Dapat may project proposal o training design na may terminal at session objectives. Kailangan din ang detalyadong training activity plan. Ikalawa, ang development na tumutukoy naman sa customized learning materials at training aids. Ikatlo, ang delivery. Dapat may training report pagkatapos ng implementasyon ng isang L&D program. At panghuli, ang learning service provider management system. Kailangan may guidelines sa pagtukoy, pag-monitor at evaluation ng kahusayan at bisa ng learning service providers. Para po sa mga naghahanap ng mga training program, narito ang L&D calendar ng CSC CAR. July 16 to 17, Right Shop on Packaging Award-winning nomination entries. Face-to-face po ito at ang venue ay dito po sa CSC CAR. Kung nais po nating sumali sa Honor Awards program ng CSC at iba pa pong awards, mainam po na makasali po kayo sa training na ito. July 22 hanggang 25, Supervisory Development Course Track 1. July 29, may libreng 2-hour webinar po tayo. Ito ang Orientation on the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees o RA 6713. At July 30 hanggang 31 ang webinar on Coaching and Mentoring for Organizational Excellence. Ito po ay 16 hours leadership and management training. Para naman po sa mga nais kumuha ng computer exam o COMEX Professional and Sub-Professional, narito ang mga hakbang. Mag-sign up sa comex.csc.gov.ph gamit ang Yahoo email. Bayaran ang examination fee na 680 pesos sa CSC CAR Regional Office o kahit anumang field office. For online payment, please contact the Examination Services Division at 074-442-0367 or email at rocar.esd@csc.gov.ph. I-email ang proof of payment o screenshot sa rocar.esd@csc.gov.ph for slot reservation. Paalala lamang po, slot reservation shall be on a first-come, first-served basis. Good news naman, Ben, kasi mula sa 25 number of examinees, umakyat na sa 30 ang kayang i-accommodate ng ating facility. At sa mga susunod po na araw, posible pa itong madagdagan. Kaya wag po kayong mag-alala dahil marami tayong slot para sa COMEX. Hindi lamang tungkol sa Prime HRM ang ating binahagi, maging ang update sa iba't ibang programa ng CSC, kaya tutok lang lagi tuwing huling Biyernes ng buwan. Dahil bawal magpahuli, Sakay na!